Kinakabahan ka ba sa recitation? Hating gabi na tapos nagdi-debate pahin kayo ng grupo mo sa case memo? Natanong mo na ba sa sarili mo habang nakatitig sa pang 10 page ng exhibits? Saan ba ako magsisimula dito? Kung isa kang estudyante ng Strategic Management sa PUP San Pedro, huminga ka ng malalim. Itong usapan na to, para sa'yo to. Tatalakayin natin kung paano harapin yung case method ng may kumpiyansa. At ang layunin natin ngayon, hindi lang basta magbigay ng checklist. Ang gusto namin, ipaintindi sa iyo yung logic sa likod nito. Bakit ba ganito yung turo? Oo, ano ba talaga yung hinahanap ng prof mo? At paano mo ito magagamit para mag-isip na parang, isang tunay na CEO? Gusto ko yan, pag-isip na parang CEO. Okay, simulan natin sa pinaka-basic. Ano nga ba talaga yung case method? Kasi kung ang ini-expect mo ay lecture lang, Maling-mali ka. maling-malik. Sabi nila, isa raw itong simulation. Ano ibig sabihin yan? Isipin mo na lang, parang piloto ka sa isang flight simulator, hindi ka lang nagbabasa ng libro tungkol sa pagpapalipad, di ba? Ikaw mismo yung nandun. Ikaw mismo yung nasa cockpit, humaharap sa mga desisyon. Ganyan ang case method. Ang case mismo, ayon kay K.R. Andrews, ay isang carefully written description of an actual situation in business. So, totoong sitwasyon. Oo, totoo, na which provokes in the reader the need to decide what can and should be done. So pinipilit kang magdesisyon. Sakto, kumbaga isa siyang chunk of reality na dinala sa loob ng classroom. At doon mismo nagbabago lahat. Kasi sa klase, hindi ka lang estudyante na sasagot ng tanong. Ang papel mo ay maging decision maker. Ikaw yung manager, ikaw yung CEO. Ikaw yung kailangang mag-analyze ng isang magulang sitwasyon na madalas kulang pa yung info, tapos kailangan mo magrekomenda ng action plan. At dito papasok yung pinaka-importante na konsepto galing mismo sa Harvard. Sa isang business case, walang iisang tamang sagot. Teka, linawin natin yan. Kasi yan yung nakakalito. Bumbuhay natin, sinanay tayo na may isang tamang sagot. Oo, laging may tama sa exam. So kung walang tamang sagot, anong basehan ng grado? Anong point ng lahat ng puyat? Ito yung maganda. Ang grado ay hindi nakabase sa what, kung ano yung sagot, kundi sa why. Paano mo depensahan? Paano mo ipinagtanggol yung sagot mo? Ang hinahanap ng prof ay yung kalidad ng pag-iisip mo. Paano mo ginamit yung ebidensya? Gaano kalakas yung lohika ng argumento mo? Okay, parang nabunutan ako ng tinik. So the pressure shifts from finding a magic answer to just building a strong argument. A strong, defensible argument. Tama ka dyan. Sabi nga nila, ang pagtatanong ng tamang katanungan, 90% na yan ng trabaho ng isang manager. That changes everything. Okay, paano natin to gagawin sa practice? Silipin natin yung playbook, di ba? May 3 yugto, bago, habang, at pagkatapos ng klase. Unahin natin yung pinaka-critical. Ang paghahanda, bago ka pa man pumasok. Oo, ang individual preparation. Pundasyon yan. May 6 na hakbang dito. Una, mabilis na pagbasa. Skim mo lang. Alamin kung tungkol saan. Tama. Sinong bida, anong desisyon. Pangalawa, dito na yung totoong trabaho, yung maingat na pagbasa. Dito yung part na nalulunod kami sa data, lalo na sa exhibits. Paano mo malalaman kung ano yung key fact at ano yung noise lang? Magandang tanong yan. Ang sikreto, basahin mo yung kaso na suot mo yung sombrero ng decision maker. Isipin mo, kung ako yung CEO. Anong impormasyon yung kailangan ko? Doon mo malalaman na importante yung sales data pero yung pangalan ng aso, ng founder, hindi. Okay, gets. So, sa lungguhitan mo yung mga numero, yung mga quotes, yung facts. After nyan, anong kasunod? Pangatlo, itala mo sa papel yung mga problema. Pang-apat, iorganisa mo yung data sa ilalim ng bawat problema para makita mo yung patterns. Doon na makakaroon ng linaw. Oo. Ikalima, isagawa na yung analysis. Dito na papasok yung mga frameworks, yung pag-compute. At pang-anim, base dyan, bumuo ka na ng isang paunang rekomendasyon. Isang draft ng sagot mo. Isang draft, yes. Okay. Pagkatapos niyan, madalas may small group discussion. Dito maraming drama, di ba? May isang dominant, may isang hindi nag-prepare. Ano ba talaga yung goal nito?
Para ba gumawa ng iisang sagot? Hindi, at yun yung malaking maling akala. Ang group discussion ay hindi para gumawa ng group position. So, para saan? Ang tunay na layunin ay para i-refine, adjust, and amplify yung sarili mong pag-iisip. Ito yung chance mong i-pressure test yung mga ideya mo. Baka may anggulo kang hindi nakita. O baka may mali sa computation ko na napansin ng iba. Eksakto. Kaya walang silbi yung group discussion kung wala kang matibay na individual prep. You have to bring something to the table. Malinaw. So, prepared ka na, pumasok ka na sa classroom. Dito na yung nakakakabang part, yung takot sa cold call. Paano ba to? Unang dapat tandaan, hindi yung prof ang bida. Ang mga estudyante. Kayo ang bida. Ang prof ay isang facilitator, kumbaga, konduktor ng orkestra. Trabaho niyang ilabas yung pinakamagandang ideya mula sa inyo. So ano yung mga good participation behaviors? Paano ka magiging epektibong contributor? Una, makinig. Ang pinakamagandang komento, madalas nakadugtong sa sinabi ng kaklase mo. Hindi lang yung basta magsasalita. Hindi. Pangalawa, quality over quantity. Hindi paramihan ng salita. At pangatlo, maging handang magbago ng isip. Kung may narinig kang mas magandang argumento, okay lang sabihin, uy, maganda yung point niya. Yun pala yung tanda ng maturity, hindi yung pagiging matigas? Tumpak. Paano naman yung dreaded cold call? Kunwari, bigla kang tinawag? Anong itsura ng magandang sagot? Huwag kang magpanik. Usually, malawak yung unang tanong. For example, sasabihin ng prof, Ano sa tingin mo ang pangunahing problema sa kasong ito? magandang tanong, pwede mong sagutin ng, sa aking palagay, ang problema ay hindi lang yung pagbaba ng benta na isang sintomas. Ang tunay na dahilan o root cause ay yung kanilang hindi na akmang marketing strategy para sa mas batang henerasyon. Ganda. Diretso. Tapos, for sure, hihingi ng ebidensyang profe. Sasabihin, anong ebidensya mula sa kaso ang sumusuporta sa sinabi mo? Diyan papasok yung paghahanda mo. Sasabihin mo, ayon sa Exhibit 3, 70% ng marketing budget nila nasa print ads pa rin, habang yung target market nila 5 oras araw-araw nasa social media. Specific. Galing sa case. Okay, last na. Tatanungin ka na ngayon, kung ikaw ang CEO, anong unang hakbang na gagawin mo bukas? Yung action plan mo, pwede mong sabihin, ang unang hakbang ko ay mag-convene ng emergency meeting kasama ang marketing team, i-reallocate agad ang 50% ng print budget sa isang pilot digital marketing campaign sa TikTok at Instagram. Wow! Ang ganda ng daloy. May diagnosis, may ebidensya, at may actionable na recommendation. Yan ang A+. Dito na yung puyatan. Paano mo isasalin yung 1 oras na diskusyon sa isang maikli at malinis na dokumento? Isipin mo, nagsusulat ka para sa isang busy na boss. Kailangan direct to the point. Ito yung isang simpleng balangkas. Sige, ano yun? Number 1, executive summary. Isang paragraph lang. Problema, rekomendasyon at bakit. Okay, 1 paragraph. Number 2, situation analysis and problem statement. Maikling buod at yung malinaw na root cause. I-state mo yung problema. Yes. Number 3, analysis. Dito mo ilalatag yung ebidensya mo. Yung SWOT mo, yung Porters. Number 4, alternatives and recommendation. So hindi lang isa yung option. Ipakita mo na nag-isip ka ng iba, tapos ipaliwanag mo kung bakit mas maganda yung pinili mo. And last, number 5, implementation plan and risks. Mga konkretong hakbang. Okay, napaka-practical niyan. Para ma-master lahat yan, kailangan ng isang proseso, no? Isang flow. Oo naman! May 8 hakbang na proseso na pwede mong sundan. Una, sitwasyon at mahalagang datos. Pangalawa, at ito ang pinaka-critical, ang problem statement. Dito ako laging natatagalan. Nalilito ako sa sintomas versus sa tunay na problema. Like, yung pagbaba ng kita, sintomas lang yan, di ba? Eksakto. Resulta yan, hindi sanhi. Para mahanap ang root cause, gamitin mo yung 5 whys. Magtanong ka ng bakit ng 5 beses. Bakit bumaba ang kita? Kasi humina ang benta. Bakit humina ang benta? Kasi lumipat ang customers. Bakit sila lumipat? Kasi mas mura yung kalaban. Bakit sila mas mura? Kasi may bago silang teknolohiya. Ayan. So yung problema pala ay outdated production technology. Hindi mababang kita. Nakita mo yung pagkakaiba?
Ang laking tulong niyan. Okay, after ng problem statement. Pangatlo, analysis, dito papasok yung frameworks. Pang-apat, mga alternatibong solusyon. Pang-lima, pamantayan sa pagpili. Paano ka pipili? Gastos ba, oras, risk? Okay, may criteria. Oo. Ika-anim, yung rekomendasyon mo. Ika-pito, plano ng pagpapatupad. At ika-walo, mga panganib at mitigasyon. Itong proseso na to, ito na yung pag-iisip ng isang manager. Exactly. Okay. Nabanggit mo yung frameworks. Dito talaga maraming nalulunod. SWOT, PESTEL, Porter's Five Forces, Value Chain, VRIO, Alphabet Soup. Paano pipiliin yung tamang tool? Isipin mo na ang frameworks ay parang mga salamin sa mata. Bawat isa may iba't ibang grado. Hindi mo kailangang gamitin lahat. Piliin mo lang yung makakatulong sa'yo. Oo, yung makakatulong sagutin yung problem statement mo. Pwede mo kaming bigyan ng mabilis na gabay? Parang cheat sheet. Sige, ganito lang. Kung ang tanong mo ay, ano ang ating panloob na kalakasan at kahinaan? SWOT analysis yan. Tama, kung gusto mong malaman, anong mga malalaking puwersa sa labas na nakakaapekto sa industriya? PESTEL, Political, Economic? Oo, kung ang tanong ay, gaano ka-competitive ang industriya? Si Michael Porter yan, Five Forces. Tumpak, kung gusto mong suriin, saan sa operation natin tayo lumilika ng value? Value Chain Analysis. At kung ang tanong, ang resources ba natin ay nagbibigay ng sustainable competitive advantage? Yan ang VRIO framework. Ang linaw. So hindi kailangang kabisaduhin, kailangan lang maintindihan kung para saan sila. Okay, para mas maintindihan natin, subukan natin sa isang mini-case. Sige. Heto ang sitwasyon. May isang maliit na coffee shop malapit sa PUP, kape eskwela, paborito ng mga estudyante. Kasi tahimik at mura. Pero biglang humina ang benta mula nang magbukas ang isang sikat na milk tea shop sa tapat. Laging puno, laging maingay. Ikaw ang may-ari. Anong gagawin mo? Okay, problema muna. Ang simptomas ay mahinang benta. Pero yung root cause, siguro yung kape-eskwela na wala ng malinaw na value proposition kumpara sa bago at trendy na kalaban. Tumpak. Ngayon, analysis. Anong framework gagamitin mo? Siguro SWOT, lakas, loyal customers, at study-friendly place. Kahinaan, limitadong menu, lumana yung pwesto. Oportunidad, maraming estudyanteng naghahanap ng study hub. At banta, yung milk tea shop. Pagaling. Dagdagan natin ng porters. Mataas ang threat of substitutes kasi madaling lumipat from kape to milk tea. Oo nga, So, based dyan, ano ang rekomendasyon mo? imbes na sabayan yung milk tea, dapat i-double down ko yung lakas ko. Ang rekomendasyon ko, i-reposition ng kape-eskwela bilang isang premium student study hub. Paano mo yan ipapatupad? Action plan. Mag-aalok ako ng student study bundle. Kape, tinapay, at 3 hours na wifi. Aayusin ko yung pwesto, dadagdagan ng saksakan, gagawa ko ng loyalty program. Ayan. Hindi ka nakikipagsabayan, lumilikha ka ng sarili mong niche? Perfect! Nakita mo yung daloy, mula sa malabong problema hanggang sa konkretong action plan. Ganyan ang kapangyarihan ng case method. Ang galing. Okay, para mas tumatak to, heto ang isang mabilis na quiz. 5 tanong lang. Ready? Game. Number 1. Tama o mali? Ang layunin ng case method ay hanapin ang nag-iisang tamang sagot. Mali. Number 2. Ano ang tawag sa proseso ng paghihiwalay ng sintomas tulad ng mababang benta sa tunay na dahilan ng problema? Root cause analysis. Number 3. Sa paghahanda ng kaso, anong dapat laging unahin? Individual study or group discussion? Individual na pag-aaral. Number 4. Anong framework ang gagamitin para suriin ang kompetisyon sa isang industriya? Porter's Five Forces. At panghuli, number 5. Tama o mali? Ang propesor ang bida sa isang case discussion. Mali. Ang mga estudyante. Kung nakuha mo ang 4 o 5 dyan, handa ka na. Handa ka na. Okay, para buuin lahat, narito yung 5 pinakamahalagang aral. Una, sa case method, ikaw ang manager. Ikaw ang magdidesisyon. Pangalawa, yung individual na paghahanda, non-negotiable yan.
Huwag i-shortcut. Pangatlo, mas mahalaga ang bakit kaysa sa ano, yung argumento mo, hindi lang yung sagot. Pang-apat, ang mga frameworks, kasangkapan lang yan, tools, hindi sila ang sagot. At ikalima, laging simulan sa pagtukoy ng tunay na problema, hindi sa sintomas. Kaya, heto ang isang gawain para sa'yo. Sa susunod mong case, subukan mong isulat yung problem statement sa isang pangungusap bago ka gumawa ng kahit anong analysis. Isulat mo, the core problem this company must solve is, at tingnan mo kung paano nito babaguhin ang focus ng trabaho mo. At bilang pangwakas na kaisipan, iiwan namin sa'yo ito. Tinuturuan tayo ng case method na sa totoong buhay walang pertektong sagot pero laging mayroong pinakamahusay na argumento. Sa iyong karera, hindi ka huhusgahan sa paghahanap ng tamang sagot kundi sa kakayahan mong buuin at ipagtanggol ang pinakamahusay na argumento. Ang tanong ay, paano mo sisimulang hasayin ang kasanayang iyan ngayon?